Kapag ang isang bagay na mayroon pangalan ay madali nating matukoy kung anong uri ito, tulad na lang sa tao bago o pagkatapos ipanganak ay sadyang mayroon na nakalaan na pangalan, maiksi man o mahaba, tulad nito. So what is your name? My name. Or mga pangalan ng bawat bansa upang sa ganun madali mo itong matunton o mapuntahan. Halimbawa sa mga nagde-deliver ng pagkain o parcel na ating ino-order online, bago pa man tayo dalhan ng mga kinakailangan natin ay sadyang kinukumpleto ito muna natin ang bawat detalye ng ating pagpapadalhan. Ang ating topic ay ang bansang Pilipinas. Bagaman alam natin bilang mamayang Pilipino na ang Pilipinas ay nahati sa 3 bahagi, ang Luzon, Visayas at ang Mindanao. Ngayon ating alamin kung paano nabuo ang salitang Luzon na siyang unang bahagi ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, at ano ang batayan ng kasaysayan at saan nagmula itong pangalang Luzon. Samahan ninyo ako muli dito sa aking munting channel kay Ferds TV Official 2.0. Ang pangalang Luzon ay nagmula sa wikang Baybayin, isang script na ginagamit sa Pilipinas noong 14th at 18th century hanggang napalitan ang wikang ito dahil sa impluwensya ng pananakop ng mga Kastila noon. Ang Luzon, isang salitang Tagalog na tumutukoy sa isang partikular na uri ng malaking mortar na gawa sa kahoy na ginagamit sa pagdihasking ng bigas. Ang tradisyonal na paggiling ay nagawa noong 1900 sa pamamagitan ng paghampas ng palay gamit ang isang kahoy na halo sa isang bato o kahoy na mortar na tinatawag na lusong. Ang karagdagang pagpapatapal gamit ang tray ng kawayan o bilao, isang paraan na ginagawa hanggang sa kasalukuyan upang pagbukuri ng balat ng palay mula sa butil nito kung tawagin ay bigas. Ang tradisyonal na gawain ito mula sa paghampas gamit ang kamay, bagamat napakahirap at nagbunga ng maraming basag na bigas, ay nangangailangan ng 2 hanggang 3 bihasang lalaki at babae na magtrabaho ng magkakasuwato at talagang isang anyo ng pakipagsalamuha sa mga kabataan sa mga nayon. Sa mga lumang mapa ng Latin, Italiano at Portuges, ang isla ay madalas na tinatawag na Loconia. Ang Locois, Losok, Lozones sa Espanyol ay isang demoname na ginagamit ng mga mandaragat na Portuguese sa Malaysia noong unang bahagi ng 1500 na tumutukoy sa mga Kapampangan at Tagalog na naninirahan sa Manila Bay na noon ay tinatawag na Lusong, kung sa wikang Kapampangan Lusong, at sa Portuges Lukon, kung saan nagmula rin ang Luzon. Ginamit ang termino para sa mga Tagalog na nanirahan sa reliyon ng Timog Katagalugan, kung saan lumika sila ng masinsinang pakikipag-ugnayan sa mga Kapampangan. Sa kalaunan, ang terminong Luzones ay tumutukoy sa mga naninirahan sa isla ng Luzon, at kalaunan ay magiging eksklusibo sa mga mamayan ng gitnang Luzon. Ang Luzon, bigkas sa Tagalog, Luzon ay ang pinakamalaki at pinakamataong isla sa Pilipinas na matagpuan sa hilagang bahagi ng kapuluan ng Pilipinas. Ito ang sentrong pang-ekonomiya at pampolitika ng bansa na tahanan ng kabisera ng bansa, ang Maynila. Gayon din, ang Quezon City ang pinakamataong lungsod ng bansa sa populasyon na 64 milyon noong 2021. Naglalaman ito ng 52.5% ng kabuuang populasyon ng bansa, at Luzon ang ika-4 na isla na may pinakamataong populasyon sa mundo. Ito rin ang ika-15 na pinakamalaking isla sa mundo ayon sa lawak ng lupa. Ang Luzon ay orihinal na tinitirhan ng mga Negrito noon bago dumating ang mga Austronesian mula sa Taiwan at pinaalis sila. Ang ilan sa mga mamayang Austronesian ay bumuo ng mga kabiasnan sa kabundukan, habang ang iba naman ay bumuo ng mga estado sa baybayin sa mababang lupain. Kabilang sa mga estado ng baybayin, ang ilan ay mga kahariang Hindu, Buddhist, at ang ilan ay mga pamunuan ng Muslim, at ang iba naman ay mga tribong etno-relihiyoso. Ang mga estadong ito ay nagkaroon ng mga koneksyon sa kalakalan sa India, Borneo, Java, Sumatra, Malaya, Indochina, Bengal,
Korea, Okinawa, Japan at China. Bago ang 1000 CE or Common Era, ang mga taga-Tagalog, Kapampangan at Pangasinan sa timog at gitnang Luzon ay nagtatag ng ilang malalaking pamumuno sa baybayin, lalo na ang Maynila, Tondo at Namayan, kung sa panahon natin ngayon ay Ilog Pasig. Ang pinakalumang kilalang dokumento ng Pilipinas na isinulat noong 900 taon ay ang Laguna Copperplate Inscription na nagpapangalan sa mga lugar sa loob at paligid ng Manila Bay, at binanggit din ang Midan na isang lugar sa Indonesia. Ang mga kahariang ito sa baybayin ng Pilipinas ay mga Talas, Socrates, batay sa pakikipagkalakalan sa mga kalapit na entidad sa politika ng Asya, at itinayo sa pamamagitan ng mga pagpapaupa sa pagitan ng mga pinuno ng nayon o dato at mga Panginoong may lupa na ang ibig sabihin ay lakan o mga raha, kung saan kinukuha ang mga tributo at pinapataw ang buwis. Nagkaroon din ng pamalaang Budista na kilala bilang Maay o Maid na inilalawan sa mga talaang Chino at Burinian noong ika-10 siglo AD. Ayon sa mga mapagkukunan ng panahong iyon, ang kalakalan sa malaking katutubong Luzon Chokori o literal na Luzon-made Japanese clay jar na ginagamit para sa pag-imbak ng green tea at rice wine sa Japan ay umunlad noong ika-12 siglo, at lokal na Tagalog, Kapampangan at mga palayok ng Pangasinan ay minarkahan ang bawat garapong ng mga litrang baybayin na nagsasaad ng partikular na ginagamit ang tapahan kung saan ginawa ang mga garapon. Sa umuunlad na kalakalang ito, ang mga banga ng Bornay ng Ilocos ay ang tanging malalaking banga ng luwad na ginagawa sa Luzon ngayon na nagmula sa panahong ito. Noong unang bahagi ng 1300s, ang Chinese Annals Nanhai Shi ay nagulat na sinalakay o pinangasiwaan ng Hindu Brunei ang Sarawak at Sabah, gayon din ang mga kaharian ng Pilipinas ng Butuan, Sulu at sa Luzon sa may Maay, kung sa panahon natin ngayon ay Mindoro, at Malilo kung sa wikang Inchek or Maynila, Chahochung kung sa kasalukuyan ay Shukon o Zamboanga, Yachin, bahagi ng Madha as Idatuan, at Winduling kung sa kasalukuyan ay Mindanao, na muling makakamit ang kanilang kalayaan noon sa ibang pagkakataon at petsa. Noong 1360s, ang imperyo ng mahapahit na Hindu-Buddhist Shivite na nakasentro sa Java ay naghari sa Luzon, gaya ng naitala sa ipikong tula na Nagarak Ritagama na nag-uulat ng mga kolonya ng imperial sa Pilipinas sa Maynila at Sulu. Sa kalaunan, nabawi ang mga kaharian ng Luzon ang kalayaan mula sa mahapahit pagkatapos ng 1365 Battle of Manila. Itinatag muli ng Sulu ang kalayaan at sa pagiganti ay sinalakay ang lalawigan ng mahapahit ng Puni or Brunei bago sila pinaalis ng isang armada mula sa kabisera. Noong 1405, hinaharang ng Yongle Emperor ang isang Chinese na gobernador ng Luzon na si Ko Chalao sa mga paglalakbay ni Xinghi. Ang China ay meron ding mga pasalyo sa mga pinuno ng kapuluan. Nakamit ng China ang pag-asenso sa kalakalan sa lugar noong panahon ng paghahari ni Yongle. Pagkaraan ng ilang bahagi ng Luzon ay na-Islamize nang ang dating majahapahit na lalawigan ng Puni o Brunei ay lumaya. Nagbalik loob sa Islam ang nag-import kay Sharif Ali, isang prinsipe mula sa Mecca na naging sultan ng Brunei, isang bansang nagpalawak ng mga kaharian nito mula Borneo hanggang sa Pilipinas, at itinago ang kaharian ng Maynila bilang puppet estado nito. Ang pagsalakay ng Brunei ay nagpalaganap ng maharlikang pinagmulang Chino tulad ng mga kamag-anak ni Ong Sumping at mga dinastiya ng Arabo sa Pilipinas tulad ng angkan ni Sultan Sharif Ali. Gayunpaman, ang ibang mga kaharian ng Luzon ay lumaban sa Islam tulad ng Wangdum ng Pangasinan. Ito ay natiling isang tributary state ng China at isang malaking signified na kaharian na nagpapanatili ng kalakalan sa Japan. Ang Luzon ay halos nahati sa 4 na seksyon. Ito ang Northern Luzon, Central Luzon,
Southern Luzon at Southeastern Luzon na binubuo ng 8 rehiyon tulad ng Ilocos. Kilala rin sa pagtatakda nito na Region 1 ay isang rehiyong administratibo ng Pilipinas na makikita sa hilagang kanlurang bahagi ng Luzon na may 4 na lalawigan, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, at kasama ang isang malayang lungsod, ang Dagupan. Ang lambak ng Cagayan ay tinatawag ding Region 2. Binubuo ito ng 5 lalawigan, ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino Province. At matatagpuan naman ang Region 3 sa may gitnang Luzon, ang lalawigan ng Pampanga, Bulacan, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Ang Calabarzon ay opisyal na tinatawag bilang Timog Katagalugan at itinalagang Region 4A, isang rehiyong pangasiwaan ng Pilipinas. Binubuo ang rehiyon ng 5 lalawigang tulad ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal at isang lubos na urbanisadong lungsod, ang Lucena. Ang Region 5 naman ay binubuo ng 3 pangkat, ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur. Ang kanlurang Kabisayaan or Western Visayas ay isa sa mga rehiyon ng Pilipinas na italaga bilang Region 6. Binuo ito ng 6 na lalawigan, ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental at ang 16 na mga lungsod nito. Tumungo naman tayo sa Region 7 at binuo ito ng 4 na lalawigan tulad ng Bohol, Cebu, Negros Oriental at Siquijor, at dagdag pa rito ang 2 nagsasariling lungsod ng Cebu, ang Lapu-Lapu at Mandawi. At ang panghuli na mula sa Silangang Visayas ay isang administratibong rehiyon sa Pilipinas na itinalaga bilang Region 8 na binubuo ito ng 3 pangunahing isla, ang Samar, Leyte at Biliran. Ang mga pangunahing etnikong wika na ginagamit sa Luzon ay halos mayroon bilang na 23 wika. Una rito ang salitang Ita, Bicolano, Bisaya, Pulinao, Gaddang, Ibanag, na madalas na ginagamit ang salitang ito sa parte ng Cagayan at Isabela. Ang wikang Igorot naman ay mayroon silang 8 salin ng kanilang wika tulad ng Bundok, Ibaloy, Ifugao, Isnig, Itnig, Kalinga, Kankanae at Kalanguya. At ang iba pang pangunahing wika ang Ilocano, Ilongot, Itawis, Ibatan, Kapampangan, Pangasinan, Sambal, at ang bida sa lahat ng wika sa ating bansa ang Tagalog. Sa muli, ako'y nagpapasalamat sa inyo ng mga binibigay ninyong panahon dito sa aking munting channel. Ang hangad ko lagi ang patnubay, pagpapala, pag-iingat ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay araw-araw. Paalam!